Tinakpan ko ang bibig ko gamit ang pareho kong kamay. Pilit na ibinabaon ang sarili kong tili pabalik sa lalamunan ko. Nakatitig ako sa empty bed ng room 404. Wala ang pasyente. Pero ang nakakabaliw, ang vital signs monitor sa gilid ng kama ay patuloy pa rin sa pag-beep na parang may nakahiga pa roon. At pagkatapos, narinig ko ang tunog na iyon. Hindi mula sa ilalim ng kama, hindi mula sa banyo, kundi mula sa itaas. Isang mabigat na kaluskos sa ibabaw ng drop ceiling, kasunod ng mahina at basag na boses ng isang matandang babae na kumakanta ng oyayi. At nang itapat ko ang nanginginig kong penlight sa siwang ng kisame, nakita ko ang isang pares ng nanlilisik na dilaw na mata sa gitna ng dilim, nakatitig ng diretso sa akin. Ang mga ospital ang lugar kung saan natin pinagkakatiwalaan ang ating mga buhay. Pero paano kung ang mismong nasa kabilang kama mo ay naghihintay lang na pumikit ka? Ako si Kuya Boy at kayo'y nakikinig muli sa Aswang Confessions. Hinaan ang volume, patayin ang ilaw at siguraduhing walang ibang nakatayo sa likuran mo. Taong 2018 noon. Fresh board passer ako. Galing ako sa Antique, yung lugar kung saan narinig ko ang unang iyak ng batang kinuha ng aswang noong 15 anyos pa lang ako. Gusto kong makalimutan ang trauma na yon, kaya lumayo ako. Natanggap ako bilang staff nurse sa isang luma at pribadong ospital sa isang liblib na bayan sa Iloilo. Ang ospital namin ay hindi tulad ng mga modernong medical center sa Maynila. Gawa ito sa makapal at lumang semento na palaging amoy bleach, rubbing alcohol at kalawang na pilit pinabango. Ako ang na-assign sa graveyard shift mula alas 11 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga sa medical surgical ward sa 4th floor. Kapag madaling araw, ang buong floor ay parang sementeryo sa tahimik. Ang maririnig mo lang ay ang ugong ng lumang aircon at ang tunog ng sarili mong sapatos sa linoleum floor. Dito ko nakilala si Aling Pasing, 70 taong gulang, bedridden at naka-admit dahil sa severe pneumonia. Siya ang mag-isang pasyente sa room 404, ang pinakadulo at pinakamadilim na kwarto sa hall, malapit sa fire exit. Napakabait ni Aling Pasing. Payat na payat, mahinang mahina at hindi na makatayo. Tuwing pinupunasan ko siya o pinapakain ng lugaw, lagi siyang ngumingiti ng walang ngipin at hinahawakan ang kamay ko. Salamat iha, napakabuti mo. Lagi niyang bulong habang hawak ang lumang rosaryo niya. Para siyang yung tipikal na lola na gusto mo nalang yakapin. Pero may mga bagay na hindi maipaliwanag ang siyensya. Nagsimula ang lahat sa mga maliliit na anomalies sa chart niya. Una, ang kanyang IV fluids. Ang isang bag ng dextrose na nakaregulate para maubos ng 8 oras ay madalas ubos na sa loob lang ng 2 oras. Wala namang tagas sa tubo, walang basa sa sahig, at hindi namamaga ang ugat niya. Parang hinihigop niya ang likido ng higit pa sa kaya ng normal na katawan. Nang i-report ko ito sa head nurse, pinagalitan lang ako at sinabing baka hindi ko raw naset ng maayos ang flow rate. Pangalawa, nagbago ang amoy sa room 404. Dati, amoy Vicks at rubbing alcohol ang kwarto niya. Pero pagsapit ng 2 linggo niya roon, tuwing papasok ako tuwing madaling araw, may sumasalubong sa aking sangsang. Isang matapang na amoy ng bakal, lumang dugo, at lupang nabasa ng ulan. Palihim akong nag-spray ng air freshener
dahil baka kung ano lang ang nasa bedpan niya, pero ang amoy ay tila nakadikit sa mismong balat niya. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat, ang kanyang mga mata. Minsan, kapag gumagawa ako ng rounds ng 2:00 ng madaling araw, nadadatnan ko siyang gising. Hindi siya gumagalaw, nakahiga lang ng tuwid, pero ang mga mata niya ay dilat na dilat at nakatitig sa kisame. Hindi siya kumukurap, at kapag dumaan ang liwanag ng flashlight ng guwardya mula sa labas ng bintana, napansin kong ang mga mata niya ay nagre-reflect ng ilaw, parang mata ng pusa. Kung nakarating ka na hanggang dito, hinihiling namin na i-click mo ang like button. I-share at tulungan kaming maabot ang aming goal na 1,000 subscribers. Napakalaking bagay ng inyong suporta sa amin at lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Sumapit ang gabi ng Biyernes. Umuulan ng malakas sa labas. 3:30 ng madaling araw. Ang oras kung kailan pinakainaantok ang mga nurse. Ang oras na tinatawag nilang witching hour. Nakaupo ako sa nurse's station, nag-a-update ng patient charts nang mapansin kong may mali. Sa CCTV monitor, nakita kong nakabukas ng bahagya ang pinto ng room 404. Imposible, dahil siniguro kong nakasara iyong kanina para hindi lumabas ang lamig ng aircon. Dala ang aking chart, pen light, at isang pares ng heavy-duty medical scissors sa bulsa ko. Naglakad ako sa mahaba at madilim na hallway. Bawat hakbang ko ay parang bumibigat. Nang itulak ko ang pinto ng room 404, sumalubong sa akin ang napakalamig na hangin. Parang nakabukas ang freezer. Tumingin ako sa kama. Walang tao. Gulong-gulo ang kumot. Nakakalat ang mga unan. Ang IV line niya ay persahang nahugot. May nagkalat na patak ng dugo sa puting bedsheet. Pero ang monitor ay nakakabit pa rin sa isang bagay. Tumutunog. Pilit na kumukuha ng reading sa kawalan. Paano makakatayo at makakalabas ang isang pasyenteng hindi man lang maiangat ang sariling ulo kahapon? Tumingin ako sa banyo. Bukas ang pinto, pero walang tao. Sumilip ako sa ilalim ng kama. Wala rin. Tapos, may narinig akong mahinang lagutok. Nagmumula ito sa itaas, sa mismong kisame. Dahan-dahan akong umatras at tiningala ang drop ceiling ng kwarto. Ang isang square panel ng kisame sa ibabaw mismo ng kama ay nakaangat at naiusog. Mula sa madilim na puwang na iyon sa loob ng ventilasyon, may tumutulong malapot at maitim na laway na bumabagsak ng tahimik sa bedsheet. Nanginginig ang mga kamay ko nang i-click ko ang aking penlight at itinapat ang liwanag sa butas ng kisame. Nandoon siya, si Aling Pasing, pero hindi na siya ang kawawang lola na hawak ang rosaryo. Nakadikit ang buo niyang katawan sa mga bakal ng kisame tulad ng isang higanteng gagamba. Ang mga braso at binti niya ay nakabaluktot ng paatras, nabali sa mga anggulong hindi kayang gawin ng tao. Ang balat niya ay naging kulay abo at ang mga kuko niya sa kamay at paa ay naging mahahaba, matutulis at kulay itim na bumabaon sa konkreto. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa dilaw. Nginitian niya ako. Isang ngiting umabot mula tainga hanggang tainga bago ibinuka ng husto ang kanyang panga. Mula sa kanyang bibig, isang mahaba at manipis na dila, kasing nipis ng sinulid at kasing itim ng uling. Ang dahan-dahang gumapang pababa. Pero ang mas nakakapangilabot, hindi sa akin nakatutok ang dila niya. Ginamit niya ang mga kuko niya para gumawa ng maliit na butas sa baseboard ng pader na nakakonekta sa sahig. Pinapasok niya ang mahaba niyang dila pababa sa butas ng sahig. Nanginig ang buong kalamnan ko nang ma-realize ko kung ano ang nasa 3 palapag. Eksakto sa ilalim ng room 404.
ang maternity ward, ang kwarto ng mga bagong panganak na sanggol. Narinig ko ang pamilyar at nakakabaliw na tunog na umaalingaw-ngaw mula sa kanyang lalamunan. Para akong binuhusan ng yelo. Bumalik sa isip ko ang batang kinuha sa antike. Ang iyak na hindi ko mailigtas noon. Hindi ko hahayaang mangyari ulit to. Umapaw ang adrenaline sa sistema ko. Hinugot ko ang makapal na medical scissors mula sa bulsa ko. Tumuntong ako sa gilid ng kama ni Aling Pasing. Inabot ang butas sa kisame at buong lakas na iwinasiwas ang gunting patungo sa manipis at itim na dila na patuloy na gumagapang pababa. Kinagat ng matalas na gunting ang dila. Isang malakas na his, parang gulong ng truck na pinasabog, ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Nagwala ang halimaw sa loob ng kisame. Nagsipagbagsakan ang mga alikabok at paminta mula sa itaas. Sinubukan niya akong sunggaban gamit ang matutulis niyang kuko, pero mabilis akong tumalon pababa at tumakbo palabas ng kwarto. Sumigaw ako ng buong lakas sa hallway. Code Blue! Security! May tao sa kisame! Nagkagulo ang buong floor. Nagtakbuhan ang mga gwardya at ang doktor na naka-duty. Pinasok nila ang room 404, bit-bit ang mga flashlight at batuta. Nang pumasok ako kasama nila, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakahiga si Aling Pasing sa kama. Maayos ang kumot. Nakakabit muli ang IV line. Mukha siyang naghihingalo at walang malay. Pero sa gilid ng kanyang labi, may bakas ng sariwang dugo. Nang mag-imbestiga ang ospital, ang sabi ng management ay gawa lang daw ng hallucination at fatigue ang nakita ko. Overwork daw ako. Ang butas sa kisame, sirang panel lang daw iyon dahil sa bagyo. Ang dugo sa bibig ni Aling Pasing, nakagat lang daw niya ang dila niya dahil nag-seizure siya noong madaling araw. Kahit anong pilit ko na ipacheck ang maternity ward sa baba, pinagtawanan lang nila ako. Wala namang nasaktan doon, sabi nila. Wala raw missing na bata, kaya ako ang lumabas na baliw. Kinabukasan din, nag-resign ako. Hindi ko na kayang tumapak ulit sa ospital na yon. Pero alam ko ang nakita ko. Lalo na noong dumaan ako sa morgue bago ako umalis. Narinig kong nag-uusap ang mga orderly. May isang sanggol daw sa maternity ward. Ang bigla na lang namatay sa Sudden Infant Death Syndrome, SIDS, noong madaling araw na iyon. Pagkagising daw ng nanay, nangingitim na ang bata at ubos na ang dugo. Parang tuyong prutas. Ngayon, nandito ako sa Maynila, malayo sa mga ospital sa probinsya. Kumukuha na lang ako ng mga private duty nursing jobs sa mga bahay. Akala ko, mas ligtas dito sa syudad. Mga matataas na kondo, maliwanag na kalsada. Pero kagabi, habang nagbabantay ako sa isang comatose na lolo sa ika-15 floor ng isang sikat na kondominium sa Makati, napansin kong sobrang bilis maubos ng IV fluid niya. At kaninang madaling araw, may narinig akong kumakalmot sa labas ng salamin ng bintana. Mga kababayan, ang bangungot na ito ay nagwakas sa dilim. Ngunit ang kasamaan, laging naghahanap ng sisidlan. Ako po si Kuya Boy at ito ang Aswang Confessions. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga susunod na nakakakilabot na kumpisal. At huwag kalimutan, kahit sa tahimik na bukirin o sa ilalim ng buwan, minsan ang dilim ay may lihim na kaakibat.